dry spell. Paparating na. Mga ulan, huhupa na at potensyal na low pressure area sa dagat, mababa ang tsansa na maging bagyo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw, March 19 na po tayo, araw ng Huwebes. Narito na ating update sa panahon sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng localized thunderstorm. Sa Northern Luzon, Cagayan, Isabela, Aurora, maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng hanging amihan. Walang inasang malaking epekto ito sa mga nabanggit na lugar. Tuloy-tuloy ang malamig na hangin sa umaga kaya asahan ang preskong simoy ng hangin lalo na sa hilagang bahagi ng bansa. Sa lugar ng Cordillera, Ilocos at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ang lagay ng panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies with isolated light rains. Dulot pa rin ito ng hanging amihan. Maganda pa rin ang panahon para sa karamihan ng outdoor activities pero huwag kalimutang magdala pa rin ng payo. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang lagay ng panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies. May isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng localized thunderstorm. Mabala po, posible ang biglaang pagbaha at landslide lalo na sa hapon o sa gabi kapag may malalakas na thunderstorm. Mga kababayan, narito ang isang napakahalagang development. Inaasahan ang mas tuyong panahon sa mga susunod na linggo. Simula sa susunod na linggo, tumataas ang tsansa na magkaroon ng below normal rainfall sa malaking bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, mas kaunti na ang pag-ulan, mas mainit at maalinsangan na ang panahon at posibleng simula na ang tag-init kondisyon. Ito na ang senyalis ng unti-unting paglipat natin mula sa hanging amihan papunta na sa dry season o tag-init. Samantala, may mga minomonitor na potensyal na sama ng panahon sa Philippine Sea pero meron lamang itong chance of development na umaabot sa 20%. Mahina ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo at hindi rin inaasahang tatawid o direktang makakaapekto ito sa ating bansa. Sa ngayon, walang dapat ikabahala pero patuloy pa rin natin itong babantayan. At dumako naman tayo sa lagay ng hangin at karagatan. Sa silangang Luzon, ang hangin ay moderate to strong wind mula northeast to east na may alon na 2.1 hanggang 3.1 metro ang taas. Mabala, maaring delikado pa rin ang paglalayag sa silangang baybayin. Sa silangang Visayas at Mindanao naman, ang hangin ay moderate to strong wind na may alon mula 2.1 hanggang 3.1 metro ang taas. At sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate wind na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. At para sa ating temperatura, minimum temperature na itala 22 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay umaabot sa 29.4 degrees Celsius. Mataas ang humidity sa umaga kaya medyo maalinsangan ang pakiramdam kahit hindi gaanong mainit. Mga kababayan, malinaw na tayo ay nasa transition period na. Humihina na ang hanging amihan. Tumitindi ang init sa araw at unti-unti na nating mararanasan ang tumitinding init sa bandang tanghali. Dumadami ang thunderstorm sa bandang hapon at higit sa lahat, papunta na tayo sa mas tuyo at mainit na panahon. Ito ang typical na pattern bago tuluyang pumasok ang tag-init dito sa ating bansa. Kaya patuloy tayo sa ating safety reminders, magtipid sa tubig, maaring magsimula ang dry spell. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration at mag-ingat sa thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Iwasan ang open sea kung maalon. At para sa buod ng ating balita, hanging amihan patuloy pa rin mararanasan sa Northern Luzon. May hinang pag-ulan sa bandang hilagang bansa at thunderstorms sa ibang bahagi ng bansa. Dry condition paparating na sa mga susunod na linggo at ang low pressure area sa Philippine Sea, mababa ang tsansa na maging bagyo. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Mga kababayan, tulad ng panahon na nagbabago mula ulan patungo init, ang buhay din natin ay may kanya-kanyang yugto sa bawat pagbabago. May layunin ang Diyos, kaya magtiwala tayo sa kanyang planos sa bawat panahon ng ating buhay. At yan po ang ating update sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at mag-comment kung ano ang lagay ng panahon sa inyong lugar. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panonood dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.